Breaking news mga idol, Israel handa na raw makipagnegosasyon sa Hamas ukol sa usapin ng ikalawang humanitarian ceasefire kapalit ng pagpapalaya nito sa natitirang mga Israeli hostages. Grupo ng Hamas ayaw namang pumayag sa gustong mangyari ng Israel. Mangyayari lamang daw ito kung ititigil ng IDF ang tinatawag nilang genocidal war o ang pamamaslang ng mga sundalo ng IDF sa mga sibilyan sa Gaza. Samantala, gagawin naman daw na libingan ng mga Amerikano ang Red Sea. Gayon din ang iba pang mga bansang makikialam sa mga Houthi rebel. Ito ang mariing babala ng Yemeni rebel sa 10 mga bansa na pinangungunahan ng United States upang pigilan ang ginagawang pag-atake ng mga Houthi rebels sa mga barkong dumaraan dito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tila ba hindi natinag ang grupo ng mga Houthi rebel sa 10 mga bansa na nagsanib ng puwersa upang tapusin ang blockade na ginagawa ng grupong ito sa mga barkong dumaraan sa Red Sea bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa mga Palestinians sa Gaza. Binantaan ni Yemen Defense Minister Major General Muhammad Al-Atifi ang US-led coalition na mayroon silang mga makabagong mga sandata na may kakayahang palubugin ang kanilang mga warship, submarines at iba pang mga naval assets ng mga bansang magtatangkang kalabanin ang Yemen. Dagdag pa nito na makakaranas ng military at prestige defeat ang Estados Unidos kung magdedesisyon itong atakihin ang kanilang bansa. Ayon sa rebelding grupo ay hindi sila titigil sa pag-atake sa mga commercial vessels na kanilang mamamataan sa kabuuan ng Red Sea at ngayon nga ay mas paigtingin pa nila ang kanilang mga isinasagawang pag-atake. Regardless kahit ano pa nga raw ang nationality ng mga nasabing barko na kanilang makikita. Ang pahayag na ito ay nagmula sa top Houthi official ilang oras matapos i-anunsyo ng Estados Unidos na binuo nila ang bagong maritime coalition na tinawag nilang Operation Prosperity Guardian. Binubuo ito ng 10 mga bansa at sa hinaharap ay maaari pa nga itong madagdagan. Ito ay sa pangunguna ng United States. Kasama nila rito ang mga bansang Canada, Britain, France, Italy, Spain, Norway, the Netherlands, Seychelles at Bahrain. Ang pagkakabuo ng maritime coalition na ito ay bilang pagresponde sa mga ginagawang pag-atake ng mga Houthi rebel sa mga commercial vessels na dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait at Red Sea na may mga rutang patungo sa Asia at Europa via Suez Canal. Layunin din ng nabuong task force na protektahan ang mga nagdadaang mga barko sa ruta na ito laban sa iba pang pag-atake ng mga Yemeni rebels. Narito ang naging mensahe ni US Department of Defense Secretary Lloyd Austin sa kanyang pag-establish sa nasabing Naval Joint Task Force. In the Red Sea, we're leading a multinational maritime task force to uphold the bedrock principle of freedom of navigation. Iran's support for Houthi attacks on commercial vessels must stop. Sa mga nakalipas na mga araw, marami ng mga shipping companies ang nagsuspende ng kani-kanilang mga operasyon sa ruta na ito. Kabilang na nga ang 4 sa pinakamalalaking major shipping companies sa buong mundo dahil na rin sa security concerns para sa kanilang mga crews at sa kanilang mga barko. Hindi malinaw kung ano magiging plano at mga hakbang ng Operation Prosperity Guardian upang mapigilan ang Iranian-supported group sa paglo-launch nito ng mga UAV drones at missile sa mga dumadaang mga barko. Samantala, muling nagsagawa ng mga military airstrikes ang Israel Defense Forces sa Gaza territory kung saan daan-daan ang agad na nasawi sa loob lamang ng 24 oras. Umakyat na nga sa 19,667 Palestinians ang nasasawi, bunsod ng walang tigil na pangbobomba ng IDF sa teritoryo na ito. Kaugnay nito, iniulat ng IDF at ng Shin Bet na napatay sa isinagawa nilang targeted airstrike si Subi Parwana, ang sinasabing financier ng Hamas operation. Si Parwana
ang pinaniniwalaang nangangalap ng mga pondo para sa Hamas na umabot na rin sa higit 10 million US dollars sa mga nakalipas na mga taon. Ayon sa IDF, nakadepende ang Al-Qassam Brigade sa mga pondo na ipinapasok ni Farwana, kaya sinisiguro nilang unti-unti na itong mababawasan ngayong napatay na nila ang isa sa pinakamalaking financier ng Hamas. Bilang ganti naman ng Hamas sa pagpatay ng Israeli soldiers sa mga Palestinian civilians, muli itong nagpalipad ng mga rocket barrage patungo sa Israeli cities, kabilang na ang Tel Aviv. Agad namang tumunog ang mga siren warning ng syudad upang bigyan ng babala ang mga tao sa papalapit na panganib. Isa sa mga rockets na ito ay hindi na-intercept ng Israel Air Defense System at naiulat na bumagsak nga ito sa Central Israel. Sa iba pang balita, Israeli President Isaac Herzog handa na raw pumasok sa isang foreign-mediated truce o kasunduan sa Hamas upang palayain ang natitira pang mga bihag na hawak ng grupong ito at upang makarating ang mga tulong sa mga apektadong Palestinians sa Gaza. Base sa naging statement ni Herzog sa grupo ng mga ambassadors ng 80 countries, willing raw magsagawa ng ikalawang humanitarian pause ang kanilang bansa, subalit ang lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa mga leader ng Hamas. Ipinangako rin niya na titriplihin pa ang tulong na ipapadala sa Gaza kung sakaling magkakaroon ng kasunduan ang Hamas at Israel. Muli ring binigyan diin ng Israel na ang kanilang giyera ay hindi laban sa Palestinian people, bagkus ay nilalabanan lamang nila ang di umano'y teroristang organisasyon ng Hamas. Gayunpaman sa statement mula kay Bassem Naim, isang Hamas senior official, na bukas ang kanilang grupo sa anumang initiative upang matigil na ang digmaan. Sinabi rin ito na tinatanggihan ng Hamas ang anumang form of negotiation para sa prisoner exchange hanggat hindi itinitigil ng Israel ang kanilang genocidal war na ang nagdurusa ay mga Palestinian people. Kaugnay nito, mas mataas na nga ang pressure at ang mga panawagan kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang magsagawa ng mga hakbang para siguruhin na maliligtas ang mga bihag na hawak ng militanteng grupo. Dinagdagan pa ito ng isang video footage na inilabas ng Hamas mula sa kanilang Telegram account kung saan nagpapakita ito ng 3 matatandang Israeli hostages na nagmamakaawa para sila ay matulungang makalaya. Base sa report, ang mga bihag na ito ay nagtataglay ng mga chronic illness at naninirahan sa very harsh condition sa kamay ng Hamas. Kinilala ang 3 kalalakihan na ito na sina Yoram Metzger, 80 years old, Shaim Peri, 79 years old, at Amaram Cooper, 84 years old. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.